Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Medalla Milagrosa. Pueblo Amante de Maria, mga salitang nagpakilala sa Pilipinas bilang bansang may malalim na pagsinta sa mahal na Birheng Maria. Mga katagang naglapit sa puso ng mahal na ina. Mga salitang patuloy na nag-aalab sa buhay ng bawat Pilipino sa mahalagang tungkuling ginampanan ng mahal na Birhen sa ating kasaysayan at sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa araw na ito, tayo ay nagtitipon upang ipagdiwang ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Medalla Milagrosa at pasasalamat sa kabutihang loob ng Diyos sa pagkakatatag ng Garden of Prayer, isang pook dalanginan sa ating diocese na tinayo sa inspirasyon ng ating mahal na Birhen. Tayo ay sama-samang magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyayang ipinagkaloob sa ating diocese, sa ating mga parokya, sa ating mga munting pamayanan, sa ating pamilya. Pasalamatan natin siya sa patuloy niyang paggabay sa atin sa pamamagitan ng makainang pagkalinga at pamamatnubay ng mahal na Birhen ng Medalla Milagrosa. Gawin nating ang pagdiriwang na ito ay patunay ng ating patuloy na pagsinta sa mahal na Birheng Maria. Ave Maria, mga salitang nagpupugay sa inang sinisinta. Ave Maria, mga salitang binigkas ni Anghel Gabriel upang tayo ay magkaroon ng isang ganap na buhay kay Kristo. Sa ating pagdiriwang ng Eukaristiyang ito, ialay natin ang ating mga Ave Maria, taglay ng ating mga puso ang kagalakan at ganap na pagkalima sa kalooban ng Diyos. Bilang panimula ng ating pagdiriwang, magsitayo po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon ay kapistahan ng ating mahal na ina, pagdiriwang ng mahal na Birhen ng Medalla Milagrosa. At isama natin sa misang itong pasalamat at espesyal na intensyon ni Galmer Lopez, Gistone Itlar, Merlita Bartos, Jefferson de los Santos, at ni Sister Adelbert Cueto sa kanyang kaarawan. Ganun din ipanalangin natin ang fast recovery ni Raimundo Regalado, Norma Guevara, at Janet Jensen. Pagdasal din natin ang mga kaluluwa
ngina Jerusalem Eklar at Adelaida Pangan. Upang maging marapat dapat tayong gumanap sa pagdiriwang na ito, manahimik tayo sa mandali at suriin natin ang ating mga sarili. Panginoon, sinuway ka ng una naming mga magulang kung kaya nawala sa kanila ang iyong pakikipagkaibigan. Ngunit hindi mo sila iniwan at sa halip nagpadala ka ng tagapagligtas. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, hindi mo hinayaang mabahiran ng kasalanan ng Birheng Maria upang siya ay maging karapat-dapat na maging ina ng tagapagligtas. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoon, ang Birheng Maria ay nabuhay bilang isang abang lingkod, isang mabuting ina at alagad. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak na inalaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na Birheng ipinaglihing walang minanang kasalanan, at siya ibinuklod mo para hubag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat, pakundangan sa kamatayan, aakuin ng iyong anak bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Lubin mong kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, isinalalisay sa unang pagbasa ang pagkakasala ni Adan at Eva, ang ating mga magulang. Dahil sa pagsunod sa ahas na sumasagisag sa kasamaan, dinala ng unang babae ang kanyang angkan palayo sa pagkanditi ng Diyos. Subalit ang ikalawang babae ay magsisilang ng sanggol na lulubig sa kasamaan. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Tinawag ng Diyos ang lalaki at sinabi, "Nasaan ka?" Sumagot siya, "Narinig ko ang iyong tinig sa hardin at natakot ako dahil ako'y ito. Kaya nagtago ako." Sinabi ng Diyos, "Sino ang nagsabi sa iyong hubad ka? Kumain ka ba ng bunga ng puno na inutos kong huwag ninyong kain?" Sumagot ang lalaki, "Ang babae na sinabi mo sa akin, siya ang nag-abot sa akin ng bunga mula sa puno, kaya kumain ako." Sinabi ng Diyos sa babae, "Ano ang ginawa mo?" Sumagot ang babae, "Ninilang ako ng ahas, kaya ako kumain." Sinabi ng Diyos sa ahas, "Dahil sa ginawa mong ito, ikaw ang susumpain niya
sa lahat ng mabangis na hayop at iba pang mga hayop. Gagapang ka at kakain ng alikabok sa lahat ng araw ng inyong buhay. Pagkakagalitin ko kayo, ikaw at ang babae, ang iyong supling at ang kanyang supling. Dudurugin nito ang ulo mo at tutuklawin mo ang kanyang sako. Pinangalan ng Eva ng lalaki ang babaeng asawa niya, sapagkat siya ang ina ng lahat ng nabubuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan ang tugon ng ating Panginoon? Ang puso mo'y napupuri
puso ko'y nakukuhi sa Panginoon ko, tagapagligtas. Ang puso ko'y nakukuhi sa Panginoon ko, tagapagligtas. Sa ikalawang pagbasa, winika ni Pablo kung paano pinili ng Diyos ang mga banal. Ito ay nagpapaalala sa atin kung paano inihanda ng Diyos si Maria upang gampanan ang pagiging ina ng tagapagligtas. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama na ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipagkaisa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapasan sa harapan niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalina sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsasagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hilangin niya noon, pang-una kaming umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Aba na po ng grasya, sumainyo ang Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea sa isang dalaga ng pangalan Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaraman ng dalaga, binatid niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumaiyo ang Panginoon. Naglumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kahit sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at mga anak ng isang lalaki at siya ay tatawaging Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob, magpakailanman ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito kayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang panganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y paog, ngunit nagbihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, napuntaan ang kanyang pagkadalang tao.
sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Noong Hesus Kristo. Magsiupo tayo sa mandali. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Nakompleto niyo po ba ang novena bago mag-fiesta? Hindi masyado. Pero salamat pa rin at narito kayo upang ipagdiwang ang kapistahan ng ating mahal na ina. Pag, katulad ng aking nabanggit, madaling makarelate na si Maria ay isang ina, hindi ba? Pag mayroon tayong kailangan, pag mayroong may sakit, pag mayroong pinagdaraanan, may problema tayo, may pagsubok, may kaaway, malungkot, para madaling tumakbo at lumapit kay Maria sapagkat alam natin siya ay mapagmahal na ina, hindi ba? Oo, madali lang. Kaya nga pala, halos sa ating puso at sa ating isipan, mahal natin siya. Kasi ganoon din ang ating karanasan sa bahay. Mahal natin din ang ating nanay, at some point, pag minsan medyo nagtatampo tayo, pero nanay pa rin natin yan, hindi ba? Kaya pag tinignan natin si Maria, inaagad ang ating turing sa kanya. Pero, gusto mong isipin din, paano kapag wala tayong problema? Paano pag hindi tayo nasasaktan? Paano kapag walang may sakit? Ano ang turing natin kay Maria? Dito papasok ang mas malawak niyang role sa ating buhay. Na siya ay modelo, hindi naman. Kasi kapag nanay, o pwedeng maging nanay, kahit na magtambling ako, kung si Maria, tapos ina siya, hindi ako pwedeng, di ba? O iba ang panawagan sa akin. Kaya, sa palagay ko, medyo mas malawak ang tinatawag nating kanyang pagiging alagad o disipulo. Higit sa lahat, yun ang nauna muna bago ang kanyang pagiging ina. In fact, doon tayo halos dinadala niya kung tayo ay lumalapit sa kanya. Maging tunay tayong alagad at disipulo ng kanyang pinakamamahal na anak na si Jesus. Gusto kong hiramin ang tatlong bagay kay Maria kung tungkol sa pagiging alagad sa yumaong si Father Peace. Sabi niya, kapag si Maria bilang isang disipulo, huwag niyong pakalimutan ang kanyang mga sinabi. Unang-una, ang kanyang fiat. Ano yun, Father? Yun yung ating narinig kaninang Ebanghelyo. Sabi ni Maria, ako'y alipin ng Diyos. Tumugon siya ng oo nung siya ay tinawag bilang maging ina ng ating tagapagligtas. Siguro isang magandang at mabilis na pag-check sa ating pagiging lingkod. Ilang beses tayong tumanggi sa Diyos. Ilang beses tayong humindi sa Kanya. Kung si Maria ang ating modelo ng pagiging alagad at disipulo, at umuo siya. At hindi lang yun minsan, sa buong buhay ni Maria, umuo siya hanggang sa maipako ang kanyang anak sa krus at mamatay. Umuo pa rin siya. Habang kalong-kalong niya si Jesus sa kanyang bisig at patay na, umuo pa rin siya sa Diyos. How about us? Ngayon ganitong medyo mahirap ang buhay, may pandemya, umuo ba tayo sa Kanya? Sana, bigyan tayo ng lakas ng loob ng pag-uo ni Maria upang tayo rin sa araw-araw ng ating buhay ay patuloy na umuo
sa Diyos. Huwag nating tanggihan ang biyayang binibigay niya sa atin. Pangalawa, maliban sa kanyang fiat, ang kanyang Magnificat. Siguro naman narinig niyo yun sa Salmo, ang puso ko'y nagpupuri, hindi ng ating entrance, ano? Siguro naman alam niyo na dapat ang buhay natin ay buhay pagpupuri sa Diyos. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Kahit na totoo, may problema, pero hindi iyon hadlang upang sa kaibuturan ng ating puso, tayo pa rin ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Sa kabila ng maraming dagok sa buhay, mayroon at mayroong uusbong at makikita kang maganda na ibinibigay ang Diyos. Hindi ba? Hindi tayo babagsakan ng kumbaga langit at lupa. Hindi, mayroon at mayroon tayong makikitang maganda, mabuti at totoo. Hindi ko lang sa ulo yung linya ni Miss Universe. Ano na ba yun? Silver lining? Ano na ba yun? Hindi ba? Kahit na medyo desperado kung baka ang mga bagay-bagay, may makikita pa rin tayong maganda dapat. Kahit na medyo nasasaktan tayo, hindi yun purong-puro. Kasi alam natin na mayroon pa rin masayang nangyayari kahit na paano. At sa dulo ng ating araw, o maghapon, o magdamag, sasabihin pa rin natin, salamat sa Diyos. Hindi ba? Ang puso ko pa rin ay nagpupuri sa Diyos. Pangatlo, naalala niyo ba ang miracle sa Cana, sa kasalan sa Cana, nawalan ng alak? Ano ang sabi ni Maria? Sabi niya, do whatever He tells you. Na para bagang yung pagsunod sa kanyang anak na si Jesus. Sana uli ganoon din tayo. Tayo ay tinatawagan ng ating Panginoon, sana sumunod tayo. Di ba katulad ng sabi ko, maliban sa huwag madamot, huwag tamad, ano yung pangatlo? Huwag, ayun, alam na alam ninyo, no? Huwag matigas ang ulo, di ba? Pasok yun di ba? Sa pagiging masunurin. Uli, huwag matigas ang ulo. Tinatawagan tayo sa kung ano man ang ating obligasyon, misyon, responsibilidad, sana ay sumunod tayo. Huwag matigas ang ulo. Kaya kung ganito ang ating pangunawa sa pagiging disipulo at alagad, kung ganito ang pangunawa natin kay Maria, sa palagay ko naman, araw-araw ay may grasya. Araw-araw ay may himala. Hindi ba? At dahil doon, taon-taon, natitipon tayo upang magpasalamat sa Diyos. Kasi alam natin na mayroong nangyari. Alam natin na may binigay ang Diyos. Alam natin na may grasya at himala siyang binibigay sa atin. Ang kailangan lang ay makita natin at maalala natin ito ng mabuti. Ang kailangan lang ay maging tapat din tayo sa ating paglilingkod. Ang kailangan lang ay makita natin si Maria ay naghihikayat sa kanyang Magnificat, sa kanyang fiat, at sa kanyang do whatever Jesus tells you. Maligayang kapistahan po. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Berhe. Makasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus sa matay ni Nilipid. Nanaw sa kinaruan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguling. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat.
Doon nagmumula ang parito at hukom sa nakabubuhay ng amatay na tao. Sumasampalataya ng anak ko sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa ating tagapagligtas na nagnais na ang kanyang ina ay ikarangal ng bawat salinlahi. Sa bawat panalangin iwang-wikain natin, mamagitan nawa para sa amin ang iyong ina, Panginoon. Mamagitan nawa para sa amin ang iyong ina, Panginoon. Para sa banal na simbahang katolika, Panginoon, patuloy mong kalingain ng aming Santo Papang Francisco, ang mga obispo at mga pari, mga relihiyoso at yaong mga nag-alay ng buhay sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Pag-alabing sa kanilang puso ang kabanalang buhay sa patuloy nilang paglilingkod sa bayan ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok nitong nararanasan. Manalangin tayo. Para sa ating bansa, bigyan mo ng liwanag ang aming bansa na nasasadlak sa iba't ibang uri ng kasamaan. Bigyan mo ng liwanag ang aming mga namumuno upang makita nila ang katotohanan sa diwa ng tunay na paglilingkod sa taong bayan. Pukawin mo sa kanilang puso ang pangalagaan ang kapakanan ng bayan, lalo na yaong nangangailangan. Manalangin tayo. Mamagitan nawa para sa amin ang iyong ina, Panginoon. Para sa patuloy na misyong gampanin ng Garden of Prayer, Panginoon, patuloy mong pagpalain ang misyong gampanin ng Garden of Prayer. Naway patuloy itong maging liwanag sa lahat ng taong hanap ay kapayapaan at kapahingahan ng katawan at kaluluwa. Pagpalain mo ang mga taong bukas pusong nangangasiwa at nagtataguyod ng lugar na ito, at yaong mga taong patuloy na tumutulong upang maisakatuparan ang likiin ng kaogdalanginan na ito. Manalangin tayo. Mamagitan nawa para sa amin ang iyong ina, Panginoon. Para sa may sakit, mga naghihirap, mga nasa bingit ng kamatayan at sa lahat ng dumaraan sa mga pagsubok ng buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa at kalinga mula sa kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Mamagitan nawa para sa amin ang iyong ina, Panginoon. Para sa lahat ng mga yumao, Panginoon, igawad mo po sa kanila ang iyong patawad at pagpapala. Ipagkaloob mo sa kanila ang pamamahingang walang hanggan. Manalangin tayo. Mamagitan nawa para sa amin ang iyong ina, Panginoon. Sa katahimikan na dulog natin sa Diyos ang ating mga personal na panalangin. Ama naming makapangyarihan, kasama ng aming mahal na ina, bigyan mo ang aming mga panalangin. Ipagkaloob mo sa amin ang sapat na biyayang kinakailangan namin sa araw-araw upang kami patuloy na maglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Lumago sa panampalataya, pag-asa at pag-ibig. Inihiling namin ito kay Kristo ang aming tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ako. It will become for us the bread of life. Blessed be God. Blessed be God. Blessed
Mayupuan. Madalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Nagamin nawa ng Panginoon ito pagkain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karamalan sa ating kapakinabangan At sa buong sabayan ng bayan. Ama naming lumikha, ang handog na nagligtas ay aming inihain sa inyong dambana. Ipagkaloob mo pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa kanya, sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan. Kami mga sumasampalataya sa iyong kalooban ay mahango sa tanang kasalanan. Nilulog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin, itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang namin ang kapistahan ng aming mahal na Birhen ng Medalya Milagrosa. Hindi mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birhen kabanal-banalan na iyong lubos sa kinalulugdan upang sa anak mo siya'y magluwal, sa kanya'y mabanaag ang sambay ng kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan. Laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal, na korderong nag-alis sa aming mga kasalanan. Ang mahal na Birheng nga'y iyong inilaang maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiyahat ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal sapagkat sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan ng sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo namin yung kakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming nilaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at ng aming Panginoong Jesucristo na nagutos sa pagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanalo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang sarili ng pananampalataya. Si Kristo ay bumitahin, sarili ay hinahin, bilang pagkain dinuin, dinaksa sa luha natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa
Ama, ginugunitan namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, ngayon din ang kanyang muling pagkabuhay, pagkakit sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat ngayon aming inialay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayin mo ang handog na ito ng iyong simbahan, basta mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kayo pagkasundo sa iyo. Lobin mong kaming magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa gawin niyang handog na habang panahon nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kami magkamit ng iyong pamana kaysa ng ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, kaysa ng mga apostol, mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang lagi nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa panampalataya at pag-ibig ng iyong simbahang naglalakbay sa lupa kasama ng lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Bartolome, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Bigyan mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon pinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ng mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lubisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay maasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kanilingang walang maliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan. Sa pamagitan ng aming Panginoon Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid, si Diyos naman nating nasa langit, tumawag tayo sa Kanya. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkulaban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at aliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang liwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungahin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Espiritu. Kasalanan ng sanlibutan.
Narito si Jesus ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyahan sa kanyang banal na piting. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinagap naming banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manahin ni Mariang Berheng Mahal na pinaglihing may tanging kadalisayan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin Ibubukay tingin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay nagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyariang Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, mag-ingat po kayo sa pag-uwi, umayo kayong taglay ang dakila at tapat na pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awit sa siyang indah na pumapaw ang aming ganap. Nasa naman ko aming bulaklak, sabi panalangin ng Inang Maria ng Milagrosa, ibigay walang balik ng sawa. Salamat, salamat sa paglalagay sa amin sa Makita ka. Sa mga gusto pong sumama sa motorcade, magkakaroon po ng motorcade after po nitong mission po.